nililihis pa sa kwentong chicheria. Hangad ko na matundo Yung kami. kwentong chichirya. Grabe sa gaslight, no? Putang ina nyo, kayo ang nagkwento niyang kwentong chichirya. Ano yung kwentong chichirya? Yung piatos? Kita mo na, kita mo na, alam niyo na ano siya, kasabwat siya doon. Wala man lang. Grabe sa panggagaslight, ang ina. Wala pa kinaya na ni Inday na kayong ang kasama. Wala man lang siyang distance, no, na wala akong kinalaman diyan sa dapat ganun eh. Wala na siyang ganun eh. Parang alam mo ito, the conditional again, if X then Y. Ang X dito is kung mategi si Sara at kayo yung suspect. Ngayon, ang Y, kung ganun ang mangyari, sabi ni Sara, naggawa na siya ng provision, natigihin mo rin sila, yung mga nagpapatid sa akin. At ito lang naman yung tatlong yon. If I am a reasonable person, Sas, what I'm going to do, no, Inday, it's not us. Dapat sinabi mo, it's not us. And then what I'm going to do is exhaust all my effort to protect Inday. Di ba wala man lang in fact that Inday was that there was an attempted assassination on Inday. Assassination. So ang ano ni Bongbong, parang tama ka na, hindi na nakita Joey. Dapat ang sabi niya, well, kung ano yung nakatanggap na intel ng Vice President na about sa tangka ng buhay niya, hindi kami yon. Yes. Dapat may denial. Dapat may denial. Dahil nga pala may threat, then we would like to have a conversation with the Vice President kung paano natin maaning provision. Yes. Security aid nga galing sa Office of the President ang nagtantay sa kanya, period. So ngayon, wala na ngayong denial si BBM na sila ang may tangka. They admitted that they wanted Inday Sara to be killed. Nahatakin ang buong bansa sa burak ng politika. What? Alam natin ang proseso. Tuparin natin ang batas. Alalahanin natin ang mandato na pinagkatiwala sa atin ng milyon-milyon na Pilipino. Yung ng abusado at aroganteng kongreso na yan, 'di ba? At saka yung kasama ang PNP, etc. So, yun yung nakakatakot dito kasi nakikita ko din maliwanag yung kamay ng CPP, NPA, NDF dito, no? Teroristang organisasyon 'yan. So, nagkakaroon ng kuntsabahan dito para mapabagsak ang Vice President, not just the Vice President, even Congress. Kasama diyan yung mga kinakaibigan nila kunyari ngayon, no? So, yun yung nakikita kong maliwanag ngayon. Coach Oli. Ikaw, Master Dudea. Doc, di ba noong nagsusum meeting, kasama, ikaw po ata yung parang moderator noon, no? Ito po bang mga sinabi ni VP Sara Duterte regarding doon sa tatlo at regarding dito sa Quadcom, sa tingin niyo po ba talagang mayroong mga ebidensyang malakas si VP Sara Duterte dito sa mga binitawan niyang salita? Ano po sa tingin niyo? Ay, oo. Oo, talagang siyang ebidensya niya. Before that, Master, no? I'd say something, no? Meron kasing mga expectations kay VP, no? Yung expectation na dapat she should not have had that emotional outburst or dapat she should have acted this way. Gusto ko lang i-explain, no? Si VP, hindi siya si PRRD, hindi siya kasi gusto nila maging Fidel Ramos daw. Hindi siya yon. Isa lang siya, si Sara Zimmerman Duterte siya. No? And sa totoo lang, hindi siya politiko. Hindi siya interesado sa kapangyarihan. She turned her back on a sure presidency. Ano yung interest niya? Ang interest lang naman niya ay ang maglingkod ng tahimik at magtrabaho in peace, di ba? At she never joined any oust BBM movement. Hindi siya sumasali sa ganyan. Ang hinihingi lang niya sa gobyernong ito, sa Pangulong yan, ay accountability
doon sa totoong pagsilbi sa bayan. Bakit hindi kayo nagsisilbi katulad nung pinangako mo? Gusto niya ng accountability, sagutin ninyo ako dyan, sagutin ninyo ang taong bayan. Bakit ganito ang nangyari sa atin? Yun yung hinihingi niya, hindi siya nag-oust-oust. So, yan yung kung sino ang ating Vice President. Hindi siya politiko. Gusto lang niya na leave her in peace para siya ay maglingkod sa bayan. No? Kilala niyo siya, ganun siya. No? Ma'am Lorraine, Coach Oli po, meron kasi lumalabas na ngayon na balita na anytime tonight or nadadamputin na si BP Sara. At nabalitaan niyo ba yan? May katotohanan ba yan? Anong pong inyong masasabi dyan? Coach Oli, hindi namin mangyayari na yon if not tonight, no, yung impeachment, at least nandiyan na yan, very obvious naman yung tangent, di naman tayo tanga katulad ng iba dyan na nagbabasa pa ng script, di ba? Hindi naman, maliwanag naman sa atin kung ano yung tangent na kung saan pupunta ito, di ba? So, maigi, gawin nila, no, kasi yung sinasabi ninyo kanina, yung 32 million, boto yon, ano yun, boses ng taong bayan yon. So, yan yung inihalal nila. Yung sinasabi ni Banat Bay kanina, di ba, na yung si PRRD, gusto niya yung batas, yung constitution, marespeto siya kay VP Lenny noon. At ang sinasabi niya, huwag natin kagalawin yan kasi ano yan, elected yan ng taong bayan, may mandato siya, may boses yung tao at siya yung inihalal. So malakas yung respeto niya, pero itong mga ito, walang respetong itong mga ito sa boses ng taong bayan. At meron akong theory dyan kasi itong mga ito, no, sanay na sila na bumibili ng boto. So wala talaga silang respeto sa boses. Tsaka yung sinabi ni VP na tungkol kay Martin Romualdez na hindi ka nga nakikipag-contest di ba? Hindi ka lumalaban ng patas, di ba? Ganun yung sinabi niya. Tingin ko totoo yun. Kaya binabaliwala nila, ginaganon nila ang 32 million. Can you believe that? No? Walang respeto. Doc, ano naman po masasabi niyo dun sa mga pahayag ni Marcos papatungkol sa hindi niya naintindihan na mga sinabi ni VP Sara? Alam mo, nagtataka ako sino kaya nag-a-advise sa kanya na magsalita siya ng ganon? Kasi wala siyang panalo dun Wala siyang panalo dun sa mga sinabi niya. Unang-una sa lahat, hindi niya deny yung mga sinabi ni VP sa kanya na he should have said that there were wala kaming threats sa life niya, etc., etc. But unequivocally, wala siyang dineny doon sa sinabi ni mga accusations, very serious accusations of the Vice President, di ba? At dapat in-address niya kasi kung president ka, dapat, sorry, naririnig niyo ba? Apo. Hindi, okay. So, pag president ka, dapat ang iniisip mo, yung sasabihin mo, I will address the threats even to the Vice President, di ba? Kasi may threats to her life, di ba? Therefore, dapat aayusin natin yan, di ba? So, but she didn't say any of that. He sounded afraid and very unpresidential, di ba? So, I don't know sino nagsasabi. It was obvious also that nire-rehearse yung salita niya kasi may at saka video naka-video yon, pre-recorded. So wala siyang dating, no? Hindi maganda yung sinabi niya. Talaga hindi ko alam sino yung mga advisors niya Hindi kaya parang kilala ko Hindi kaya si Gadon. Hindi kaya si Gadon ng advisor. Pwede. Hindi, tsaka ito, obvious naman talaga, Doc Kasi isipin nyo, hawak ng pinaka-pinuno ng Pilipinas. Sinasabi natin, pinaka-leader pala, hindi pala pinuno. Ang House Speaker hanggang sa DILG. No? Tingnan nyo, kung isipin nyo maigi, talagang parang sinadya talagang magalit. Kasi kahinaan ni BP Sara ang mga tao mga pangkaraniwang tao, lalo na yan, mga tauhan niya sa Office of the Vice President. At alam din nila, kapag yan ang ginalaw, ay magagalit si BP Sara. Kaya nga, kung mapapansin nyo maigi, parang sinadya talaga para galitin si BP Sara at para
mawala sa wisyo. Sa madaling salita, set up na talaga tong nangyayari. Tsaka halatang-halata naman na kinukonsinti ni Marcos yung lalo na yung camera. At saka tingin ko Jay, no, tingin ko hindi lang niya kinukonsinti, tingin ko siya yung mastermind dito. Kasi hindi nga niya dinenay hindi nga niya dinideny. Siya yung na si Inday Sara ay hindi niya pinansin yung first half ng statement ni Inday Sara, di ba, na yung kung may mangyari sa akin, di ba, kung ako ay pinatay, pakakain ko din sila, di ba? Bakit nila in-ignore itong part na ito? Pero yung second part, doon sila nagpo-focus, di ba? So, sinasabi mo setup, obvious ba? Di ba, obvious ba? Ito nakakatawa kasi sa mga ito. Akala nila bobo tayo. Doon ako, yung walang respeto ba sa Pilipino, no? Namimiss ko tuloy si PRRD kasi nung siya yung president, walang ganito. No? Nagsisilbi lang ng tahimik ang gobyerno, tapos gumaganda yung buhay natin, walang ganito. No? Doc Lorraine, nanghirap maging puppet, no? Doc, isang katanungan po mula sa akin. Kanina po, pagkatapos magsalita ni Pangulong Bongbong Marcos, ay bigla naman po nagsalita itong si Speaker Romualdez at medyo nagdrama siya doon na parang sila ang biktima dito. Sila ang parang nagiging biktima, playing victim ba? Sabi niya, ang ginagawa nila ay para lang sa taong bayan, wala daw sariling interes. Ang mga ginagawa nila ay hindi para sa sarili lang interes. Ano masasabi niyo doon, Doc? Si Martin Romualdez, no? Nagtataka ako kung meron pa siyang team na nagmamasid, nagmo-monitor ng reactions ng tao sa kanya. Kasi ang mahirap kasi, deadly, di ba? Alam niyo, nasa Comstas, si Banat ba? Alam niya yan. Pinaka-deadly pag naniwala pa sa sarili mong press release. At mukhang naniniwala na siya sa sarili niyang press release, di ba? Na nagsisilbi siya sa bahay, sa bayan, etc. At marunong daw siya magsilbi. Di ba? Yan yung katawa-tawa. And we're talking about democracy and the rule of law, that which the Congress that he leads, flouts, no? Shamelessly. So yung nagsasalita siya doon, sana tignan niya yung reactions, yun yung response ng taong bayan sa kanya. At ito yung kung bakit, Martin Romualdez, bilyones, trilyones nang ibinubuhos mo sa vote buying mo, care of Tupad, Ayuda, AIX, and yet you're in the bottom heap of people that people trust. Ikaw yung pinaka-hindi. At saka totoo yung sinasabi ni Vice President, hindi ka mananalo kahit na anong eleksyon ngayon. Kinasusuklaman ka ng taong bayan. So yung speech niya kanina, Master Judea, parang nakakatawa. Nasa bubble talaga sila. Nasa bubble. Out of touch. Tawa nga ako ng tawa kasi yung mga nagto-comment kanina, puro laugh emoji habang siya nagsasalita. At medyo bigay todo pa nga yung kanyang speech kasi parang para magmukhang totoo. Yun, di ba? But anyway, Doc Lorraine, hingan na po namin kayo ng huling mensahe para sa ating mga kababayan kasi medyo inabot na po tayo ng oras. Sayang at medyo late na po kayo nakatapos. At don't worry, marami pa po tayong pagkakataon. So, message po sa mga kababayan natin at sa mga supporters din ni VP Sara Duterte. Merong also pala si PRRD magkakaroon siya ng press con tonight, no? So mga kababayan, maraming salamat unang-una sa Banateros. I'm so grateful na binibigyan niyo ng boses sa ating mga kababayan kasi alam naman natin ang mainstream media wala na ngayon. Noon pa naman actually. So alam na natin 'yan. So gusto ko lang ulitin yung sinabi ni PRRD sa atin, no? Chill lang, relax lang tayo, no? Maraming nangyayari ngayon, pero alagaan ninyo pamilya ninyo, alagaan ninyo sarili nyo. I really believe that everything is unfolding as it should. No? At wala tayong takot nito. Magkakasama tayong lahat dito at magtutulungan tayo and everything will be all right. And para sa bayan, magsama-sama tayo dito. The Vice President is clearly, she's okay. Kayang-kaya niya. Kayang-kaya ng Vice President. At pwede natin siyang sandalan. So, maraming salamat. Kahit naman yung, I'm sorry, I cannot be confident katulad nung dati about government na
very, yung sinabi ni Vice President na hindi na niya matatrust ang gobyerno. Alam naman natin yun eh. Yes. Nakita natin yung underbelly ng gobyerno. Nakita natin yung dahas at saka yung injustice at saka yung kawalang hustisya at batas. No? Nakita natin sila na yung batas ngayon. Yes. No? So, pero di bale, no? Alam natin ito, umuulit ang kasaysayan ngayon. At tingin ko kaya siya umuulit para tayo ay matuto na ngayon. Yeah. Hanggat hindi tayo puputo doon sa dapat itinuro ng unang Marcos, no? Uulit ito. Baka yung si Sandro Marcos na, mga apo na natin. Kapag hindi pa naghilom, no? Hindi pa naghilom yung dapat maghilom, uulit ito. Anahin muna natin tong death threat ni BBM. Saan? Oh, wala naman. Kundangang pagmumura, Bakit daw? ang mga pahayag, nakakabahala ang mga pahayag na narinig natin itong mga nakarang araw. Nandiyan ang walang pakundangang pagmumura at ang pagbabanta ng planong ipapatay ang ilan sa atin. Kung ganun na lang kadali ang pagplano sa pagpatay ng isang presidente, paano pa kaya ang mga pagkarat? Oh, ba't hindi tapos? Ba't hindi tapos? Actually, araw-araw namin pinagdadasal na sana mategi ka na, tang-ina mo ka. Kung ganun lang kadali ang magpapatay, speaking from a Marcos, Correct. parang, are you serious? Pinaggagagago mo kami, tang-ina mo. Mukhang nag-addict ka na naman, Diyos me. Naka-live siya. Teka, doon muna tayo sa anak. Naka-live si Bongbong. Liability, Your Honor, Yeah. if I may... Are they accountable sa mga... Kung sasagutin lamang ang mga lito, kung Ito tuto pa rin na, lamang ang sinumpaang panata na bilang lingkod bayan ay magsabi ng totoo at hindi hahadlangan. Imbis na diretsahang sagot, nililihis pa sa kwentong chicheria. Hangad ko na matuldukan mga pangyayaring ito sa parang matiwasay at magdadala atin sa katotohanan. Hindi ako nanungkulan sa magkaparehong kamara ng Kongreso. Batid ko ang Wala kapangyarihan na. Ano na to? umbayan Ano na to? dito. Everyone has crossed the Ang kanilang Rubicon. gawain bilang isang Baka na to. independenteng sangay Yes. ng ating republika. Kita mo, Kahit hindi ang buong siya- executive branch, lahat ng Ano mga na yan? ahensya ay hindi nakakaligtas at parating sumasailalim sa kanilang masusing pagsusuri. Bilang isang bansa, marami tayong mga paghamon na dapat harapin, Grabe yung mga mga comments. suliraning dapat bigyan ng lunas. Tinatawanan Sa kabila ako, ng mga Boss. pambabatikos, Lus-lus mo. nakatuon ang Ikaw aking magsabi ng pansin sa totoo. pamamahala. Ngunit, Walang hindi natin ikokompromiso ang rule of law. Kailangan manaig ang batas sa anumang sitwasyon, sino man ang tamahan. Kaya hindi ko hahayaan magtagumpay ang hangarin ng iba na hatakin ang buong bansa sa burak ng politika. Alam natin ang proseso. Tuparin natin ang batas. Alalahanin natin ang mandato na pinagkatiwala sa atin ng milyon-milyon na Pilipino. Magtrabaho po tayo sa ikauunlad ng Republika ng Pilipinas at para matamo ang bagong Pilipinas. What the fuck? Wala naniniwala sa kanya, Bex. So yun sa comment section, wala man lang lumabas na positive. Silver Boy, samahan mo naman sa BBM. Wait lang. Una-una, ano yun? Hindi ko hayaang iba na hatakin ang Pilipinas sa burak ng politika. Huwag na yan, girl. Naboringan ako. Pag-usapan na lang muna natin to si Bibi. Sige. Yan, mute ko lang para nakikita natin yung mga action. Kasi nandiyan si VP eh.
Ang Ano boring yun? kasi nitong House of Representatives na Oo. ituloy niyo yung impeachment. Nakakaloka. Una-una, sabi ko ganun lang kadaling magplano magpategi na presidente. Paano na ang Mm. ordinaryong mamamayan? Parang, What? You saying something, BBM? You saying something? Tapos kayo nga to na hinahinan ninyo ng pati, I mean, immediately after winning the election, immediately after winning the 2022 election, there's there's parang, I heard this story kasi na nagkaroon ng meeting yung mga comms immediately after BBM was declared as the president. And then, doon sa meeting na yun ng mga comms, I think nakalimutan nila na merong Sinday. Sino yung comms? Anong meeting? Sinong comms? Meeting ng mga comms yun ng hindi ko nasasabihin kasi baka ma-churvalo yung Comms ng Malacanang? Hindi kasi nila parang No, comms ng campaign 2022 immediately after winning. Okay. Ganon. So, ngayon, hindi yata nila napansin na meron dong comms si Inday. May comms si Inday doon. Pagkatapos they were congratulating kasi ang humawak nga ng campaign ni Inday is si Martin, 'di ba? So merong mga tao si Martin na comms, pero si Inday meron din siyang tao doon. Ngayon, after winning, sabi daw gano'n ng isa sa mga main comms ni Martin. Oh, congratulations to us for 2028. It's gonna be your turn, Martin. Gumanon yung yung ni tao ni Martin doon, ganyan. But what are we may nagtanong daw, but what are we going to do with Sara? What are we going to do with Sara? Ganyan. And then they casually answered, yung comms team doon, of course, we destroy her. This is immediately after winning the election, Ganun. So ngayon, pagkatapos sasabihin nito ni Bongbong na burak ng politika, tangina kayo nga, kinaladkad nyo si Inday Sara, used her in order for you to win an election. Ano yung mas burak pa kesa dyan? Burak ng politika, Bet. Tinapon kayo ng mga Pilipino noong 1986. Correct. Pinagpag ng Duterte, yung mga putek nyo sa mukha ninyo. Diba? Ha? Wala kasing point itong portion na to, kaya in-off namin, ang boring. So, gusto lang namin kung si Sara Duterte. Pag si Sara na. Pero, girl. Nakita naman, binabasa na lang ni Akop Akop asked the question. And then when there is an answer, his reply to the answer, his evaluation of the answer, is also being read in his script. Alam mo, ang nakakaloka dyan, yung paglabas, ano yung sabi niya, kung ganoon lang kadaling magplanong magpategi ng presidente, papaano na ang ordinaryong mamamayan? What? Bakit ganun kadali? It's not a direct order. Why are we forgetting the fact that you already tried to assassinate Inday Sara? That there is an attempt on her life. Diba? Oo. Alam mo, expertise talaga ng mga Marcos ang gaslighting. Ha? Hindi naman nangyari yan noong panahon namin. Hindi naman, alam mo yon? At ang nakakaloka dito, the yellows are falling. Not doing anything. So, hook, line, and sinker. So, pagdating ng accounting, this will crumble. Just like the father. Magkakapedlas claras tayo dito diba? Later on, and it's going to be the yellows who are going to be defending BBM. Can you imagine? Parang Parang nalaman na namin to Tangina. Ang nakakaloka doon, ano tong inaano nila? Perhaps accountability, Your Honor. Yes, the accountability is 50 million. The approved amount of bond is 4 million.
Yes, Your Honor. That would be compliant with the schedule of premium rates under existing Treasury circulars. Oh my God. So they're discussing the yung mga bond requirement para sa mga disbursing officer. Tanga ni Diyos ko po, ano na lang to? Laro-laro na lang to, wala nang ano to. Wala nang Hindi nga, ang ano nito, hindi namin nahayangan na dalhin sa burak ng politika. Parang, what? Ganun na lang the prudent person, okay? Of course, we cannot expect Bongbong this administration to be prudent, no? Pero dahil nga tatanga-tanga sila, hindi nila maiisip to. Kung ikaw ay nasa normal na pag-iisip, how are you going to react doon sa sinabi ni Inday Sara na pag namatay ako, I already activated? Di ba yun yung parang I already May activated. kinausap na ako. May kinausap na ako. May kinausap na ako na titegi. Tigihin mo rin Saka bakit sinabi niya na natigihin ng ilan sa amin? Kayong pamilya, dahil kayo ang salot. Alam mo yon, dahil kayo talaga ang may kayo ang may motivation. Oo. So ngayon, ang tawag dito, if I am if I am a prudent person, if I am a reasonable person, what's going to be my reaction? Okay. My reaction is going to be to protect Inday Sara at all cost. 'Di ba? I'm going to protect Inday Sara at all cost. You do not want to have anything to happen to Inday Sara kasi doon naka-condition yung premise niya na mantetegi di ba? Na meron akong kinausap na mag-a-activate lang yan pagka nategi ako. Ganun. Bakit niya ay hindi papapatay? So ibig sabihin inaamin mo na kayo talaga yung nagpa-assassinate kay Inday? Is that what you are saying? Ayun na nga, the conditional, again, if X, then Y. Ang X dito is kung mategi si Sara at kayo yung suspect. Ngayon, ang Y, kung gano'n ang mangyari, sabi ni Sara, naggawa na siya ng provision, natigihin mo rin sila, yung mga nagpapatay sa akin. At ito lang naman yung tatlong yon. If I am a reasonable person, Sas, what I'm going to do, no, Inday, it's not us. Dapat sinabi mo, it's not us. And then what I'm going to do is exhaust all my effort to protect Inday. Di ba wala man lang a fact that Inday was, that there was an attempted assassination on Inday. Assassination. So, ang ano ni Bongbong, parang, tama ka na, hindi na nakita Joey. Dapat, ang sabi niya, well, kung ano yung nakatanggap na intel ng Vice President na about sa tangka ng buhay niya, hindi kami yon. Yes. Dapat may denial. Dahil nga pala may threat, then we would like to have a conversation with the Vice President kung paano natin maaning provision. Yes. But the problem, security aid nga galing sa Office of the President ang nagtantay sa kanya, period. So ngayon, wala na ngayong denial si BBM na sila ang may tangka. They admitted that they wanted Inday Sara to be killed. Yun yung value no. Teka, balikan natin yung ni Bongbong ha. Balikan natin. Bongbong Marcos basically admitted na sila ang nagpapapatay kay Inday Sara. Okay. Okay, wait lang ha. Ba't ayaw mag-load? Wala ayaw Wala. Ayan. Okay. Ito.
Nakakabahala ang mga pahayag na narinig natin nitong mga nakarang araw. Nandyan ang walang pakundangang pagmumura at ang pagbabanta ng planong ipapatay ang ilan sa atin. Kung ganun na lang kadali ang pagplano sa pagpatay ng isang presidente, paano pa kaya ang mga pangkaraniwan na mamamayan? Yung ganyang kriminal na pagtatangka ay hindi dapat pinapalampas. Yan ay aking papalagan. As a democratic country, we need to uphold the rule of law. Ako, bilang pinuno ng Executive Department at lahat ng mga nanunungkulan sa pamahalaan ay may sinumpaang tungkulin na tutupdin at pangangalagaan ang konstitusyon at ang ating mga batas. Kaya hindi tama ang pagpigil sa mga halal ng bayan sa paghahanap ng katotohanan. Hindi na sana hahantong sa ganitong drama kung sasagutin lamang ang mga lehitimong katanungan sa Senado at sa House of Representatives. Ang katotohanan ay hindi dapat itokhang. Tapos na sana ang usapang ito kung tutuparin lamang ang sinumpaang panata na bilang lingkod bayan ay magsabi ng totoo at hindi hahadlangan. Imbis na diretsahang sagot, nililihis pa sa kwentong chicheria. Hangad ko na matuldukan. Yung kwentong chichirya. Grabe sa gaslight, no? Putang ina nyo, kayo ang nagkwento niyang kwentong chichirya. Ano yung kwentong chichirya? Yung piatos? Kita mo na, kita mo na, alam niyo na ano siya, kasabwat siya doon. Wala man lang. Grabe sa panggagaslight, ang ina. Wala patunayan na ni Inday na kayong ang kasama. Wala man lang siyang distance, no, na wala akong kinalaman diyan sa dapat ganun eh. Wala na siyang ganun eh. Parang alam mo ito, inano yan ni Martin. Full-blown kantutan. Ano na to, full-blown kantutan. Wala man lang siyang sinabi na wala siyang kinalaman sa investigation doon sa house. 'Di ba? Wala man lang siyang bawi-bawing ganon. Una, wala siyang denial na meron silang planong o meron silang tangkang pagtegi kay Vice President Sara Duterte. Wala siyang denial. So ang ginawa lang niya, tinake lang niya yung consequence. Sabi niya, ganun pala kadaling magpategi ng presidente, paano ng ordinaryong mamamayan? Sandali. Bakit hindi mo muna i-deny yung condition nung threat? So, inadmit mo na. Ikalawa, Bongbong Marcos admitted that they want Inday Sara dead. Yes, yun nga lang, nangangamba lang kayo dahil si Inday madaling nakapagplano ng retaliation. Correct. So, guys, it's very clear. Nasa ano na tayo? We already crossed the Rubicon talaga. As in, wala, point of no return. Parang ito sa parang matiwasay at magdadala sa atin sa katotohanan. 12 taon din ako nanungkulan sa magkaparehong kamara ng Kongreso. Batid ko ang kapangyarihan iginawad sa kanila ng taong bayan at ng ating konstitusyon. Dahil dito, iginagalang ko ang kanilang gawain bilang isang independenteng sangay ng ating republika. Kahit ang buong executive branch, pinsan mo yung ay hindi nakakaligtas at parating sumasailalim sa kanilang masusing pagsusuri. Bilang isang bansa, marami tayong mga paghamon na dapat harapin at mga suliraning dapat bigyan ng lunas. Sa kabila ng mga pambabatikos, nakatuon ang aking pansin sa pamamahala. Ngunit, hindi natin ikokompromiso ang rule of law. Kailangan manaig ang batas sa anumang sitwasyon, sino man ang tamaan. Kaya hindi ko hahayaan magtagumpay ang hangarin ng iba na hatakin ang buong bansa sa burak ng politika. Igalang natin ang proseso. Tuparin natin ang batas. Alalahanin natin ang mandato na pinagkatiwala sa atin ng milyon-milyon na Pilipino. Magtrabaho po tayo sa ikauunlad ng Republika ng Pilipinas at para matamo ang bagong Pilipinas. Magtrabaho po tayo? Putang ina mo! Girl, ano na talaga to?
Wala na 'to. Ano na 'no, talagang wala na siya, hindi man lang dininay ni BBM. Oo. Yeah, kasi that's what a normal person will do. Okay. Kasi ang drama nila is Inday is having a meltdown, ganyan. Well, she's saying a lot of things na unreasonable, kineme. Okay. So if that's the problem, and gusto nyong siya, ba't piniplay nila yung speech ni ba't piniplay nila yung speech ni BBM dun sa inquiry? Are they? Yeah, lumabas yung mukha ni Bongbong eh. Okay, wala sa screen mo. Wala sa, tinanggal na nila, pero lumabas kanina. Ayun. So anyway, if you are a prudent person, your reaction would be in this sequence. Okay, Inday, you are becoming too emotional. Nobody wants to kill you. Okay? Di ba dapat ganun muna? Nobody wants to kill you. We do not want to kill you. Okay? Ang tawag dito, you are, kasi the storyline is meltdown di ba? Yeah, the storyline is meltdown. Okay, if that is the storyline, your reaction would be, Inday, walang gustong magpapatay sa'yo, you're becoming too emotional, you are getting paranoid, nobody wants to kill you, we do not want you killed. Okay? Yun ang isip ng normal na tao. Yun ang galing sa puso. And so my cause of action would be, in fact, Inday, I know that you are getting getting paranoid at the moment. Napapraning ka ngayon. What we are going to do is to ensure that any attempt is not going to be possible. We're going to beef up your VP SPG. Hindi na nga pwedeng ganun kasi nga 'di ba binabawasan nga nila yung security ni VP. Nandun. Ibig ko sabihin, if you want to distance yourself doon sa Pero yun yung prudent. Of course hindi nila gagawin yung prudent. Hindi nila gagawin. Hindi kasi makatuhanan ako, Joey, kung ako yung ako mag-a-advise ng statement kasi yung to consider the flow of events. Tinanggal na nila yung VP, yung binawasan niya ng security. Ngayon, ang pinaka-prudent dito, maging believable, given the turn of events, ang sabihin niya, ganito lang, Inday, wala kaming planong ipapatay ka. At hindi namin ito inisip gawin or iisipin gawin. And then, ang halika mag-usap tayo para malaman natin kung saan ba nanggagaling yung intel mo na gusto namin ipategi ka. Kasi that is a statement straight from the heart. Hindi yung ang dami mong hyperbole, ang dami mong figures of speech. Pag ang dami mong figures of speech na ginagamit, you are lying. Ang totoong tao nakausap, wala nang figures of speech, diretsa yan. Kaya nga Sas, for me, para maging believable that they do not want any untoward incident to happen to Inday. O sige, ang tawag dito, 'di ba meron kang mga nire-request na hindi naman yung ibabalik yung dati di ba may mga nire-request ka na VP SPG mo na you want to stay with you. Sige, bibigay na namin yan sa'yo. Tapos. And so, yung doubt that the president wanted her killed would be totally zeroed out. 'Di ba? Di ba? Syempre, we cannot deny the fact that Inday Sara has already experienced an assassination attempt. 'Di ba? So, you have to address the security threat. Whether you like it or not, you have to address the security threat because it has already happened. Okay. Ngayon, if you want to be not part of the picture, pagdating dito sa threat na yon, di ba Inday, may nagre-request ka ng mga preferred mo na tao, sige, pag-usapan natin to, ibibigay ko na yan sa'yo. And that would release them from any suspicion that Inday Sara is correct. Na ang papapatay sa kanya ay itong si Bongbong Marcos. Well, ngayon, Bongbong Marcos Bongbong Marcos went straight to saying na, papapatay nyo kami, ganito na lang kadali magpapatay, ganyan, eme. Bakla, papatayin ka lang pag namatay si Inday Sara. Pinagsasabi mo. 'Di ba?
pinagsasabi mo. So, ibig sabihin, because you did not recognize the conditions sine qua non of that act, dahil hindi mo ni-recognize yung condition, in effect, inaamin mo na ikaw talaga ang gustong magpategi kay Inday. Exactly. Kasi, pag sinabi mong ganun lang palang kadali, Bex, naging ganun kadali dahil nga may threat. Kahit sino na merong threat sa buhay niya, gagawa siya ng provision, retaliatory action, or self-defense. Kung matuloy na mategi siya, retaliatory action. Hindi ba? So, binasa mo na lang, pinrepare mo na yung script, ibig sabihin, you have time to prepare. Ibig sabihin, hindi mo naisip sa haba ng preparation mo or ng tao na i-deny na gusto nyong ipategi Bel si Inday. So, it just shows na hindi dumaan sa isip nyo yon because nga totoo, you are already parang, girl, actually, the only reasonable explanation on that is, yun nga, inactivate nyo na kasi yung killer ni Inday. Yeah. Inactivate na nila yung assassin. Hindi na nila ma-call off because pag ganyan kasi, pag inactivate mo ng assassin, kailangan pagka-activate mo, you already cut all lines of communications. Wala nang balikan. Kaliwaan yun eh. True. Ano nagpa-suspend na ito nga, ini-stream pa namin yung hearing, oh. Ayan, oh. Anong nagpa-suspend na? Ayun. Grabe, ang daming mga trolls dito, yung gustong guluhin yung live, yung mga naghahamon ng debate ng mga content creator, yung mga ume-eksenang laos na political vlogger, nandito sila kanina lahat eh. Nanggugulo, hoping na mapapatulan sila. Ganon. O bilis habang boring ang hearing, pwede nang umakyat yung mga struggling content creator ng BBM administration. Si Clarita Carlos nakikipag-away sa comment section. Comment section, ah? Teka, hinahanap ko yung yung kanina, dun sa live ni So, sabi ni Prof. Carlos dun sa video na yon, so on point, we are still a country governed by the rule of law. Anong sagot ng mga tao? Eh di laugh. Naka-laugh react lahat kay Prof. Carlos. Hindi, anong sagutan nila? Sabi nakikipagsagutan.